Hallelujah! Woo! Hallelujah. Hallelujah. Shall we pray? Hallelujah. Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa presensya mo. Thank you po, Father, for again letting us know, Panginoon, that you are near. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng lahat, ikaw pa rin yung Diyos na tapat. Salamat, Panginoon, sa pangalan mo, that we can declare, that we can shout, and the enemies will flee right away. Salamat, Panginoon, that there is power in your name. Salamat, Panginoon, because you are a good, good God. Thank you po, Father. And right now, Father, may you be honored sa lugar na ito. May you be magnified in every hearts. Bawat tenga, Lord God, at bawat puso will be captivated by your words. Salamat po, Panginoon. In Yeshua's name we pray. Amen. 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 Pwede ba natin palakpakan muli ang Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Thank you po, Lord. Hallelujah. Wow, parang sobrang tagal na nating hindi nagkita. Pero kay Sister April. Na? Si Sister April ay nakakasama natin sa Jugs Go Main. Pero sa karamihan dito, I'm seeing a lot of new faces. Wow, natatandaan ko nung siguro, ewan ko kung yung last time na imbitahan ako mag-speak, may pinakita ang Lord mga new faces. Pero ngayon, I believe there are new faces here. I mean, thank you po, Lord. Nagdadala ang Panginoon ng harvest niya. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Could you just take time today, itong very moment na ito, take time, isipin mo lang, gaano naging mabuti yung Diyos sa buhay mo. Take that moment. No matter kung ano pinagdaanan mo, nung linggo na ito, nung nakaraang buwan. Iba-iba tayo ng challenges na pinagdadaanan. But kapatid, right now, just think and focus on the goodness of the Lord sa buhay mo. Alam mo na, naging sobrang mabuti ng Diyos sa ating lahat. Alam mo kung bakit? The fact na nandito ka ngayon. Nakikinig. Bakit? Hindi lahat ng tao nakakapakinig ng salita niya, sa totoo lang. Kaya nga tayo mayroong missions eh. Kasi inaabot natin yung mga tao na kailangan nakakarinig ng salita ng Diyos. Amen? No? Pero tayo dito, naka-aircon, wow. No? Tapat ng Robinson's Magnolia. Nakalak ba yung pinto dyan? Okay? Tapat ng Robinson's Magnolia. No? Tapos, full band. Wow. Praise God. Glory to God. Naririnig natin, nakakapag-worship tayo ng free, nakakapag-worship tayo ng maayos, at komportable. Pero alam mo, yung ibang tao, nag-worship, kailangan pa nilang magtago para lang mag-worship. No? Pastor, does it mean na the Lord is less good sa kanila? No. No. Hindi. Kasi mayroon silang unique opportunity. Sabihin mo, unique opportunity. Unique opportunity to still bless the Lord despite no sa pinagdadaanan nila. Kapatid, ito tatandaan mo, kapag ikaw ay mayroong pinagdadaanan na challenges ngayon or ikaw mayroong problema, take it as a unique opportunity para itaas mo pa rin yung kamay mo. Take it as a unique opportunity para ikaw ay sumigaw pa rin ng hallelujah! In the midst of the storm. In the midst, kung ano man yung pinagdadaanan mo, it is a unique opportunity. You know why? Di lahat nagkakaroon ng ganong opportunity. No? Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. At if we would only know kung gaano kagutom pa ang Lord sa atin,
Kapatid, sinasabi ko sa iyo, you will worship like you have never worshipped Him before. Sa totoo lang. Ito yung season na to, makinig ka kapatid, this is the season na sobrang gutom na gutom ang Lord sa worship ng mga anak niya. Ulit. This is the season na sobrang gutom na gutom ang Lord sa worship ng mga anak niya. This is that season. And it goes both ways. Gaano ka kagutom sa Panginoon? That is the question. Pag yung taong, nakita ka ng taong gutom na gutom, meron ba ditong gutom na? Wag muna ngayon. Okay? Yung taong gutom na gutom, pagkahinainan mo ng Jollibee. Yan. Chicken Joy. Pagkahinainan mo ng Chicken Joy, sabihin, ayoko nito, gusto ko KFC. Sasabihin niya ganon? Hindi. Baka mamaya bumilang ka lang, wala pa 1 minuto. Asan na yung Chicken Joy? Tinignan mo na sa ilalim ng table. Asan na yung Chicken Joy? Wala na. Nagtitinga na. Na? Bakit? Gutom na gutom eh. Goes both ways. And if this is the season na gutom ang Panginoon sa worship mo, kapatid, kailangan this is also the season na nakikita ng Lord. Gutom ka ba? Gutom ka ba sa word niya? Gutom ka ba na i-worship siya? Gutom ka ba na ibigay sa Kanya yung best praise? Gutom ka ba? That's the question. You know, a lot of things in our lives na pinagdadaanan natin na pwedeng nagiging komportable tayo. Masarap ang buhay. Okay naman. Kakamustahin ka ni Pastor. Kamusta ka? Okay naman, Pastor. May problema ba? Wala naman, Pastor. Hallelujah. No? Praise God. No? Pero yung mga panahon na ganun, do you still see yourself worshiping at the same intensity? If not, yung mas matindi pang intensity. No? Nung mga nakaraang linggo, nalimutan ko na, parang kailan lang yun. Pero, signs of aging. No, pinaraan na sa amin ng Lord sa main. Nako, grabe, hindi namin nakalain lahat. Pero doon namin napatunayan na ang Lord gutom. Ang Lord gutom. Hinihintay lang ng Lord yung bawat isa sa atin. Anong wall ang nasa harap mo? Anong hindrances yung nasa harap mo ngayon? Why can't you shout? Why can't you jump? Why can't you do that? Of course, hindi naman yun yung manifestation, no, ng breakthrough ng Panginoon. Kagaya nga ng tinuturo kanina ng ating teacher sa Sunday School, no? Seven sensations ng Holy Spirit, of the Spirit. Thank you po, Lord. Alam mo, ayokong iyan eh. Baka maano ko kasi next week pa pala yung continuation. Hindi, wag muna. Kasi may kanduktong niya, ang ganda nun. Naku, wag niyo imimiss yung next week. Ba't mo alam? Alam na. Hindi, ang ganda po talaga nun. Kasi you can never experience those sensations kung if you're not willing to enter. Kung hindi ka willing na pasukin mismo. Kung hindi mo gugustuhin. Na Lord, gusto ko. Iba yung fleshly sensations. Okay, kurutin mo nga yung katabi mo. Ayan, napalakas yung iba, nagulat. Okay, iba yung fleshly sensations, no? Iba 'yon. At iba rin yung spiritual sensation. So, to be continued 'yon. Abangan ninyo next week, ituturo ulit ni teacher yung Teacher Mayan, yung 7 sensations of the spirit man. Okay. Alin po ba dito yung aking gagamitin? Ito. Dalawa po kasi yung clicker eh. Ayun, ito yata. Ayun. So kapatid, mabuti ang ating Panginoon. Pero we need to understand this. Importante na alam natin yung priorities natin sa buhay. Tama? No? It is important to set our priorities straight so we can position ourselves to where God wants us to be. Kung saan ka gustong ilagay ng Panginoon, tatandaan mo to. Kailangan alam mo yung priorities mo. Okay? So, halimbawa, pagkagising mo sa umaga,
Ano ang una mong gagawin? Tingnan natin yung mga routines. Sino ang unang nagsisipilyo? Taas ang kamay. Wala, kaya pala. Huwag na lang tayong hihinga. Joke lang. Okay? No? Pwede nga routine mo, gagawin mo. Okay, sisipilyo muna ako. Tapos mag-aayos ng buhok. Okay, liligo. Tapos ay, wala palang buhok yung isa dito. Pasensya na po. No? But we need to have that priority. Bakit? No? Para malaman natin kung saan tayo gagamitin ng Panginoon. Anong connection nun? We will know mamaya. Positioning is key in winning the battle ahead of us. Kasi kapag alam mo, kapag dito ka nilalagay ng Lord, okay? O diyan ka inilalagay ng Lord sa pwesto mo ngayon para marinig mo yung salita niya, that is your position to win. Bakit? Andoon ka imimit ng word ng Panginoon. At ang word of God is very, very powerful. Lagi natin itong sinasabi. Ewan ko, na-share na dito ni Pastora Cynthia yun, no? Yung sa word of the Lord. No? Hindi sasambitin ng Lord ang isang salita nang wala lang. Sige, para matapos lang usapan, sabihin ko na to sa iyo. Hindi. Ang Lord, laging merong rason kung bakit niya sasabihin yung isang bagay. Meron laging purpose, eksakto. Meron laging promise nakakabit. Okay? At meron laging power nakakabit. Bakit? So, every time that you position yourself and you meet with Him, yung word na yun, pag na-receive mo at narinig mo, you will be encouraged, you will be uplifted, and you will win the battle. Amen? No? Sino ba dito gusto manalo sa battle? Amen. Hallelujah. Thank you po, Lord. Ay. Yun. Ayun. Pwede ba natin itong basahin sa Matthew chapter 6, verse 33? Kingdom of God. So sabi dyan, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. So dalawang bagay dyan na naka-highlight. Una, kingdom of God. Sabi mo, kingdom of God. Pangalawa, His righteousness. Wow! Hallelujah. Itong dalawang bagay na ito, napaka-powerful. Bakit? Sabi, seeking the kingdom of God and His righteousness means that, teka lang, asan na yun? That we should be seeking both at the same time. Amen? Kasi nakalagay doon, balikan natin ayun pala, sorry po. Meron pala dito. Kingdom of God and, pansinin mo, kingdom of God, tas walang kama. Ibig sabihin, you need to seek both at the same time. So kung ikaw, gusto mong maranasan yung nangyayari sa kingdom ng Panginoon, hindi mo rin dapat ipagwalang bahala yung righteousness ng Lord. Amen? Okay. Sige, usad tayo. Ay, yun. Yan. Both are equally important. Sabi mo, important. Both are inseparable. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Hindi mo pwedeng sabihin na, sige, ang ganda ng kingdom. Yung kingdom na lang. Pero righteousness, tsaka na lang. Yung righteousness. Alam mo, ang daming Kristiyano ngayon, when it comes to righteousness teaching, parang sinasabi nila, uy, teka, parang, that doesn't feel good. That does not feel right para sa akin. Pero, tinuro sa atin ng Panginoon ngayon na hindi natin pwedeng paghiwalayin itong mga bagay na ito. Tuloy tayo. Sabi dito, God has prepared a pipeline to meet our every need, physical or spiritual. No? So imagine a pipeline, kapatid. Mamaya papakita ko yung pipeline. God wants you to be filled with everything in His kingdom so you will never be in need or in want. Gusto mo ba yun? Hindi ka na mangangailangan. Lahat ng pangangailangan, lahat ng gusto mo,
kayang ibigay ng Lord? Sino dito, alam mong kayang ibigay yun sa'yo ng Lord? Taas mo kamay mo. Taas mo kamay mo. Kayang ibigay yun ng Lord eh. No? Yun ang gustong gawin ng Lord. Pero, okay, imagine this pipeline. Okay? Imagine mo nando sa pinakatuktok si Lord. Nandun yung langit. At ikaw yung nasa lupa. Okay? Hindi. No? Ikaw yung nasa ibaba. Ihuhulog ng Lord dyan yung, ano kailangan mo anak? Papasok doon sa pipe. May ano pa. No? Okay? Tapos ma-receive mo. Hallelujah! Thank you po, Lord! Tapos ihulog na naman, Lord, kailangan ko nito. Na-receive mo na, Lord, thank you po. No? Ganun ka gustong pagpalain ng Panginoon. Effortless. Wow. Pero, kapatid, we need to understand this. Yan. Itong totoo. God wants to bless you. Amen. God wants to give you everything that you will ever need. Sumobra. Ayun. God wants you to enjoy the fruits of His kingdom here on earth. Amen. Kahit nandito ka pa sa lupa, nabubuhay ka pa. Okay? Hindi mo antayin na ikaw ay kuhanin na ni Lord para ma-enjoy mo yung fruits of His kingdom. Dito pa lang, gusto na ma-enjoy ng Lord. Gusto ng Lord, ma-enjoy mo na. Dito pa lang. Gusto ng Lord, ibigay sa iyo yung bawat pangangailangan mo. Kasi alam mo kapatid, hindi madamot si Lord. Hindi siya parang tao na pwede tayong pagdamutan. No? Si Lord hindi madamot. Kahit nga yung gusto mo, ano gusto mo ngayon? Isipin mo. Isip. Ano gusto mo, kapatid? Gusto mong bahay? Kotse? Trabaho? Sino dito nagpe-pray ng trabaho? Negosyo? Ha? Sino dito gusto ng promotion? Parang konti, ano? Ha? Sino dito gusto ng pambayad ng utang? Woo! Pang tuition. Kapatid, name it. Hindi madamot ang Lord. Ibibigay niya lahat sa'yo. No? Kayang-kaya ibigay ng Lord yan. Kaya nga may awit nun, di ba? Yung ibibig. Huwag na lang. baka ito na ang una at huli. Joke lang. Biro lang. No? Ibibigay ng Diyos, mga pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapalay, tanggapin na. Name it. Bakit? Anong rason? Dahil anak ka niya. Si Toba, tingnan niyo yung dalawang ipit niya sa buhok. Nung papunta kami dito, sabi ko, ba't ganyan yung buhok niyan? Cute eh. Maganda sa kanya eh. Ay, okay. Yun yung magulang eh. Tama? Paano si Lord? Pag tinignan ka kaya ng Lord, eto gusto ko sa'yo, anak. Bakit? Kasi cute ka dito. Gusto mo ba yun? Ha? Gusto mo ba yun? Kasi gusto ng Lord, meron akong kilala, nagpe-pray ng sasakyan. Ang gustong sasakyan, medyo maliit lang, sakto lang. Sasakyan. Can bring you from point A to point B. Saktong-sakto. Pero gusto pala ng Lord sa kanya, medyo malaki. No? Parang sinasabi sa kanya ng Lord, Nak, mas pogi ka dito. Tingnan mo yung katabi mo. Ay, babae po yung katabi ko. Mas pogi ka dito. No, yun ang gusto ng Lord. Pero kapatid, kagaya ng gutom natin sa Panginoon, kagaya kanina ng sinasabi natin, gutom ang Panginoon, but we have a part to do. Itong part natin. But our pipeline must be clean. Sabi mo, clean. Clear. And open. Free from any clogs. So imagine mo kanina yung pipeline. Pag may dito na barahan ka na ng ano yan? Yung lababo. Ayun. Nabarahan ka ng lababo. No? Ano nangyayari? Naiipon yung tubig, yung mga yung mga kung ano na yung lumulutang, no? So anong gagawin mo?
Ha? Sino dito nagli-liquid sosa? May nagli-liquid sosa pa ba? Liquid sosa, no? Pero meron na ako nalaman na bago. Baking soda. Tapos lalagyan mo ng suka. Tapos mainit na tubig. Yan. Meron na kayo na ano. Sige, yun lang po yung preaching ngayon. biro lang. Ha? So, imaginein mo ngayon, balik natin doon sa senaryo kanina. May kailangan ka sa Panginoon. Gustong ihulog ng Lord, pero barado. Nak, nahulog ko na eh. Pero barado. Lord, wala pa! Barado, anak. Anong kailangan mong gawin? Kapatid, the one that keeps it that way is righteousness. Sabi mo, righteousness. The one that keeps our pipeline free from any clogs is righteousness. Kaya dapat wag natin papawalang bahala yung righteousness. No? After all, righteousness must come before the addition. Yan ang totoo. Babalikan natin yung verse, ha? Medyo mababa. Dapat pala, nilagay ko na lang. Yun. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and mangyayari lang yung addition sa buhay mo. If you seek both, the kingdom is righteousness. Tsaka lang mangyayari addition. Okay? Kaya napakahalaga. We should not skip yung righteousness na pinapalakaran sa atin ng Lord sa buhay natin. Napakahalaga. Kaya kapag may nagtuturo ng teaching about righteousness, yugyugin mo yung katabi mo. Uy, huwag ka matulog. Kailangan mo to. Bakit? Madadagdagan ka. Sabi mo sa katabi mo, madadagdagan tayo. Yan. Thank you po, Lord. Yan. Thank you po, Lord. After all, righteousness must come before the addition. Yan. Hallelujah. Napakaganda po nitong picture na ito. This is one of my favorites. Yan po ang kaharian ng Panginoon. No? As stated sa Bible, ito yung siguro, one of the pinakamalapit na illustrations. Gold yung sahig. Hallelujah. No? And this is the title of the message today. The Kingdom of God, the pursuit of righteousness. Sabi mo, the pursuit of righteousness. Kapatid, the world that we're living today often tells us to pursue happiness. Na? Meron pang movie na gano'n, napanood nyo ba yun? Sa mga tatay, parang iiyak ka talaga na yung mga tatay. Pursuit of happiness. No? Pero yun ang tinuturo ng mundo ngayon. Pursue, saan ka masaya? Gawin mo. Hanggat wala ka natatapakang tao. No? Yun ang gusto ng mundo ngayon eh. I-pursue mo saan ka masaya. Pero hindi. Natutunan natin that if you want to be blessed by the Lord, yung pursuing mo, yung oras na ginugugol mo, we should pursue righteousness in His kingdom. Amen. Hallelujah. Kasi ang happiness nakabase lagi sa tao. Pwedeng si Pastor B-Boy gusto ng ganitong pagkain. Ano po ba favorite nyo ulit? Jollibee. Jollibee! Meron bang McDo dito? Going once, going twice. KFC? Nako, kayo po KFC? Nako, yung mag-asawa. Saan kaya kakain? sa Paris na lang. Hallelujah. No? See, kahit tayo dito in this room, iba-iba tayo iba-iba ng ikakasaya. Tama. Kasi nakabase yun sa tao. Nakabase yun sa feelings natin. Nakabase yun sa kung saan tayo nagbababad ng oras natin. No? Merong mga tao mas gusto nila yung manood sa Netflix. Merong mga tao gusto nila manood sa mismong sinihan talaga. Merong iba naman manood, kahit nasa phone lang, nanonood ng movie, ang tindi. No? Iba-iba. Bakit? Nakabase lang sa gusto natin. No? Kaya iba-ibang interpretation. No? Kapatid, ito sasabihin ko sa iyo, happiness is temporary. Kaya if you will pursue happiness, you are pursuing temporary happiness.
you are pursuing yung pinaka-temporary na pwede mo lang makuha dito sa mundo. But, righteousness, wow. Ang righteousness, dadagdagan ka ng dadagdagan ng Lord. Amen. At knowing God, kapatid makinig ka, knowing God, hindi lang yun addition. Pwede ka rin i-multiply ng Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, nalagay ko pala. Sorry, nabalikan pa natin. So, teka. Yan. Notice that the verse in Matthew says to seek first the kingdom of God and His righteousness. No? Ay, teka, ano natin to? Ba't ganun? Sorry. Woo! Okay, take two. Okay, ito yung hinihintay ko eh. So, righteousness. Bigyan natin ng kahulugan nito. Ang righteousness po nanggaling sa dalawang word. Yung isa ay Greek word na i-share ko sa inyo. Pangalawang word ay Hebrew word. Okay? So, yung unang word ay dikaios. Sabi mo, dikaios. Okay. Ang ibig sabihin ng dikaios ay righteousness, justice, the condition acceptable to God, conforming to God's laws. Okay? Yan po yung dikaios. Sa Hebrew naman po, ito ang meaning niya. Righteousness, ang word na yan ay tzedakah. Sabi mo, tzedakah. It means, okay, tzedakah. Kasi Hudyo po yan eh. So, kailangan rinig yung ganun. No, so, ibig sabihin niya, righteousness, justice, fairness, often used interchangeably for the word charity. Okay? So, sa mga umattend ng ministers are na pahapyawan na itong tzedakah sa atin. Ano? Napakaganda ng tinuro nun ni Pastor Fer de Lazarte. No? Ang ganda ng tinuro niya na about tzedakah. Alam niyo po, bibigyan ko lang kayo ng iba talaga ang kultura ng mga Hudyo. No? Alam mo, sa bawat family na Hudyo, ang ginagawa nila, meron silang kahon. Ang tawag nila doon ay tzedakah box. Huh? Yung kahon na yun, every time they do Sabat, magmi-meet sila ng mga pamilya nila, maglalagay sila doon any amount. Yung iba, yung anak na mas maliliit, wala siyang naglalagay siya doon ng toys. Lalagay siya doon ng mga lumang damit. No? Tapos ano ginagawa doon? Pag meron na kailangan, yung head of the family kukunin. Bibigay. For charity. Per family. Wow. Imagine, ilang pamilya ang meron sa Israel. No? At isa pang nakakamangha na kultura ng mga Hudyo, kapag meron nagsimula sa kanila ng negosyo, hindi sila natatakot magnegosyo eh. Alam mo kung bakit? Kasi yung kapwa nila Hudyo, ang hahanapin, Hudyo din. Halimbawa, nasira yung laptop. Meron bang Hudyo na gumagawa ng laptop? Hahanapin nila yung kauri nila. Hahanapin nila yung kapwa nila Hudyo para magkaroon ng negosyo yung kapwa nila. No? Ang ganda nung nung kultura nila. Kaya yung mga Hudyo, pag may naisip na negosyo, gagawin na agad. Kasi they know, nakasama ko ang Diyos, tapos may alam niya, may bibili sa kanya. Bakit? Hudyo siya eh. Pag meron nagbukas ng Monterey, Hudyo ang may-ari. Uy, Hudyo ang may-ari nito. Sige, dito na ako bibili lagi. Mas mahal yan ng 10 piso. Okay lang. Ganun sila. No? Minsan tayo, hanapin natin yung, mas mura to ng 5 piso, dito na lang ako. No? Mas mura dito ng 2. No? Iba yung kanilang culture, iba yung kanilang mindset, no? Kaya hindi sila nahihirapan o hindi sila natatakot magbukas ng negosyo. Kaya ang Israel ngayon is one of if not the leading startup na countries sa buong mundo. Bakit? Sige, may naisip silang bagong idea, may kilala silang scientist na Hudyo, kaya mo ba to? Ganyan. Papatignan, sige, bubuksan ko na yung negosyo ko.
Mas di sila nahihirapan. Kasi bawat lapit nila sa mga negosyante na Hudyo din, titignan natin, hinihindian lang sila. Alam mo kung bakit? Kasi pag hindi kailangan talaga. Yun lang yung rason. Pero kapag kakailangan, uy, makaka-benefit to sa amin ah. Sige. No? Pero, kapatid, dahil dalawa yung meaning ng righteousness na nandyan, ang ating pong pag-uusapan ngayon, we will focus more on, tinitingnan ko yung mata eh. Saan kaya sila? Sa A o sa B? No? Doon tayo sa Dikaios. Doon tayo sa condition acceptable to God, Pastor. Naku, ayoko yata yan. Doon tayo sa conforming to God's law. Naku, kapatid, tingnan mo yung katabi mo. Yan. Sabi mo, kumapit ka. Kumapit ka. Hallelujah. No? Maganda po ito. Tayo pong mga Kristiyano, we are often faced with different kinds of decision every day. Yan po ang totoo. Bawat araw na lumilipas, iba't ibang klaseng bagay ang kailangan natin pagdesisyonan. No? At yung desisyon na yun, pwedeng ikakabuti natin o ikakasama. No? So that's why we need to learn how to, yun. Ito pala, nalagay ko. Life consists of decisions that we need to act upon. Every day we are faced with different issues that need sound judgment. No? Kaya dapat napaka-importante na alam natin yung gagawin nating next step. Yung bawat desisyon na gagawin natin, alam natin, pabor sa Panginoon. No? Every decision that we make today can greatly affect who or what we are in the future. No? Kung sino tayo, magiging 5 years from now, 3 years from now, nakadepende ano yung desisyon na ginagawa mo ngayon. No? So kung nasaan ka na ngayon, kapatid, produkto yan kung ano yung desisyon mo. Urong ka pa ng kaunti. Okay? So that's why it is important to make the right decisions kailan? Today. No? So kung mayroon kang gustong baguhin sa future mo, when will you make that decision? Today. No? At kung mayroong gustong baguhin sa iyong Panginoon, He will affect you today. Kaya every time that you attend church or even Bible studies, prayer meetings, may tinuturo, meron kang matututunan na bago. And it is an opportunity to make things right with God. Alam mo tayo mga tao, meron tayong parang ganong ugali na pagka tayo ay napagsasabihan, minsan, ba yan? Nagsasabihan pa ako. Laki-laki ko na eh. Ayoko na nga dito. Pinapansin pa ako. Tapos pag hindi pinansin, magtatampo. Hindi mo alam kung saan na ano eh. Pag hindi naman pinansin, magtatampo. Kapatid, the decisions that we are doing. We live in a world where every decision can either be criticized or scrutinized by different people or groups, depending on where you are operating in. Nasaan ka man ngayon? Nasa company ka, ano yung kinikilusan mo, negosyo mo, even sa church. No? Yung mga decision mo, pwedeng mas makriticize yan, mas scrutinize. Bakit? Kung ano tinatayuan mo sa buhay. I tell you this, most often, na kapag tinatayuan mo na ay ang Word of God, ang dami-dami mga tao sasabihin, ano ba yan? 2,000 years ago na yan. Hindi na yan applicable ngayon. Kapatid, sino nagsabi? Sino nagsabi? That's why we have a choice. We can either base our decisions on our environment, the people around us, or the Word of God. Saan mo ibabase yung decision mo? No?
Saan mo ibabase? Sa mga taong nakapalibot sa'yo? No? Naranasan ko na. I'm sure marami sa atin dito nakaranas na. Lalo na pag na-born again ka na, hindi ka na umiinom. Yeah. No? Sasabihin sa'yo, ano ba yan? Bading ka ba? Isa lang. No? Hindi ka na nagyoyosi. No? Ano ba yan? Ito yung ginagawa ng mga cool guys. No? Hindi ka ba cool? Hindi, kulot lang. Joke lang. No? Kapatid, Word of God. Yun ang ating tutungtungan. Some people always decide on what is practical. Kung ano lang yung dapat gawin. Kung ano lang yung obvious. Some people decide depending on the pressure around them. Hindi na ako magiging belong dun sa barkada na yun. Hindi na ako magiging belong doon. Sayang, meron pa naman kaming potential business agreement. Nape-pressure ka. Some people decide on what they were told. Dinidiktahan ka. Some people decide based on what God told them. Kapatid, saan tayo dyan? We in Jugs Go, kapatid. Madalas natin itong inilalagay sa ating puso at isipan. Pag hindi sinabi ng Lord, hindi. Simple as that. Pag wala sa Word of God, huwag mo nang idagdag. Parang awa mo na. At kung hindi naman sinabi sa Word of God, hindi naman sinabi ng Lord, huwag na natin gawin. Huwag na natin gawin. Where the Bible is clear, let there be no confusion sa bawat isa sa atin. Kaya mahalaga nagbabasa tayo ng Word of God. Kaya pansinin mo, pagka nang nalamig ka sa Lord, ano unang nawawala? Yung Word. Yung Word. Yung Word. Sabi, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Ano unang nawawala? Alam mo kung ano nawawala? Yung hearing natin. Kasi kahit ano pa, kahit nakaupo ka diyan, kahit sino pa yung magsalita sa harap mo, kahit gaano pa kaganda yung mensahe, sinasabi ko sa'yo, parang walang naririnig. Ganon ang ginagawa ng kaaway. Gusto niyang tanggalin lahat yan. Our everyday decision should always be influenced by God. Every day. Hindi once a week. Every day. It should be influenced by the Word of God, by the voice of God, by the way He lives, by the way He do things. Kaya meron nung araw, di ba yung WWJD? What will Jesus do? Actually, it's a movement eh. No? Hindi lang na, ako nung kabataan ako, hindi pa ako nakakilala sa Lord. Hindi ko nagigets yung meaning nun eh. Parang cool lang eh. Bumibili ako. Meron pang mga knock-off na 15 pesos, 10 pesos, bumibili ako doon dati. Pero hindi ko alam yung ibig sabihin. Yung pala it's a movement nung araw na yun, na gagawin mo lang kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Lord everyday. Kaya nakalagay doon, what will Jesus do? Pag meron ka nakitang nanlilimos, what will Jesus do? Pag meron ka nakitang sumemplang na motor, what will Jesus do? Meron ka nakitang na platan ng tire. Minsan nakasakay ako kay Pastor Biboy nun eh. Saan ba yun? Sa may bandang Green Hills yata yun. Nakisabay ako sa kanila. Meron siyang nakita na, ewan ko natatandaan niyo pa po yun. Parang, hindi siya flat na gulong. Pero kita mo na andun na siya. Yung isa lang, yung isang side lang, tas biglang sabi niyo po kay Ate Joanna na, uy, buksan mo yung bintana. Sabihan na flat yung flat yung gulong. Simple as that. No? Hindi mo alam kung anong mangyayari doon sa pwedeng may baby doon, pwedeng di ba? Kung ano man nangyari. What will Jesus do, kapatid? No? Kaya napakahalaga na kapag may sinabi ang Lord sa'yo, ginagawa mo.
Pag may sinabi ang Lord sa'yo, tatandaan mo to kapatid. Huwag ka nang magsayang ng oras. Gawin mo na agad. Now, does it nullify yung ating pastor? Pag may sinabi ang Lord sa akin, gagawin ko na agad eh. Hindi ko na yan sa pastor. There is always a higher authority. No? At I'm sure ang ating mga pastor is always welcoming. Kapag kailangan mo ng advice, no? Lord. Pastor. Lord agad. Pastor. Pastor. Kasi parang kinakausap ako ng Lord na ganito. Ganito, ganyan. I'm sure maililid ka sa tama. Amen? Thank you po, Lord. Hallelujah. Bakit ito pinapagawa sa atin ng Panginoon? Kasi gusto niya maging kamukha ka niya. Hallelujah. Tignan mo yung katabi mo. Meron na bang kamukha ni Jesus dito? Balbas na lang daw ang kulang. Nauna na ako To be Christ-like, kapatid. Yun ang end goal ng Lord sa bawat isa sa atin. Ang gusto niya kasi makita niya, pagka tinignan ka niya, uy, ako to Uy, kamukha kita. It is His righteousness, kapatid. It is His standards. It is His attitude. It is His character. That's righteousness. At yung sinabi niya kanina, sabi doon sa verse kanina, seek first His kingdom and my righteousness? His righteousness. Hindi tayo. Kasi mangyayari, self-righteousness lang yun. Akala natin, ginagawa natin, ay okay lang yan. Tama ako. Ako lagi ang tama, hindi ako nagkakamali. Ayon sa Book of Sharam, hindi ako nagkakamali. Kinote pa yung sariling book. Hindi! Righteousness ng Lord yun. So therefore, ang gusto ng Panginoon, maging kamukha ka niya, makuha natin yung righteousness niya. Yung standard niya. Hello? Yung attitude niya, yung character niya. Napakahalaga nun, kapatid. Gusto niya, yung puso mo, puso niya. That's righteousness. That's righteousness. It is never about us. What we can do, anong kaya mong ibigay. No. It is always about the Lord. Siya lang No? When we pursue His righteousness, kapatid, bakinig ka. When we pursue His righteousness, we are in pursuit to be like the King. When you pursue, hinahabol mo ng hinahabol. Oy, gusto ko maging kamukha ng Lord. Gusto ko, ano ba yung hindi at pwede at hindi sa Panginoon? Ano ba yung kalugod-lugod sa Lord at hindi? Yun yung gagawin mo. You are in pursuit, not of your own righteousness. You are in pursuit of the King. Bakit? Sa isang kaharian, ano nangyayari? There are laws. Tama? At ang kailangan sumunod yung nasasakupan nung hari. When they do that, they seek to please the King. They don't seek to please themselves. Susunod ako para maging pogi ako sa harapan ng Diyos. Hindi. May drummer na po tayo. Mag-a-apply ng bagong drummer. Hallelujah. Sa main po kasi, yan ang favorite niyang toy. Ang laki ng toy, Hallelujah. No? We are in pursuit to be like our King. Tatandaan mo yan, kapatid. Ulitin natin yung verse. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Hallelujah. Meron daw kailangan gawin dyan. Ano daw yung kailangan natin gawin? To seek. Sabi mo, seek. Hallelujah. Seek means to pursue, to explore, to investigate, to chase, to follow. No? Kahit saan magpunta, sinusundan. No? Meron ako napanood nung isang araw, mga excavation sa Israel. Ang ganda nung ginagawa nila kasi, ang tawag doon yung mga
archaeologists, no? Yung mga may brush silang ganyan. Unti-unti nila kasi hindi sila pwede magdala ng heavy equipment kasi masisira yung mga structures, yung mga banga. So, ginagawa nila, binabrush lang nila unti-unti. Tapos hanggang sa palalim na sila ng palalim, alam mo yung na-uncover nila, time pa ni King David. Wow. Nung dinedate nila lahat ng mga banga, yung mga plato, sabi niya, walang ganitong time walang ganitong design ng ganitong plato nung panahon ni Jesus. Hindi. Dinate pa nila almost 3,000 years ago. Ang tindi, no? No? Kapatid, anong sinisignify nito? When we seek, ano sinisignify? When we pursue, when we follow something. In this case, when we follow the Lord. When we chase the Lord. Ano sinisignify nito? There's an effort. Amen. There is an effort. At kapatid, pagka ginawa natin yan, when we seek the Lord, there will be an uncovering. Katulad ng mga archaeologists, patiently, unti-unti, brushing off everything na hindi makakatulong sa kanila. Brushing off every sand. Tapos may nakita sila, uy, may plato. Ulit-ulit. Brushing off everything na hindi importante. Uy, may banga. Uy, may bato. Uy, may pader. Until all of the things are uncovered. Wow. Wow. Kapatid, sabihin sa'yo, when we pursue righteousness, there will be an uncovering sa buhay natin. Para bang tatanggalan ka ng Lord ng mga bagay na hindi importante sa'yo. O baka tinitignan ka ng Lord ngayon, Nak, baka kailangan tanggalin mo to. Mas pogi ka dyan. Seriously, kapatid. No? Pag tinignan tayo isa-isa ng Lord ngayon, how will the Lord see us? Makikita ba niya yung sarili niya? Or, I'm getting there, Lord. You see, iba yung mindset ng tao na sasabihin niya, Lord, I'm getting there. Alam mo kung ano yung pagkakaiba nun? It means, I'm doing something, Lord. I'm doing my part. I will get there. I-uncover isa-isa ng Lord. Tatanggalin ng Lord. Kaya yung dating hindi mo maintindihan mo na. No? Ganda ng sinabi ni Pastora Cynthia nung last time. Ewan ko na-share niya dito sa inyo. Na yung revelation ng Lord, makinig ka, revelation ng Lord, tsaka yung manifest presence ng Lord is reserved for the hungry. Kaya kung hindi ka gutom, kaya minsan magtataka ka, parang, ano ba itong nangyayari? I want more. Pero ba't ganon? Tignan mo yung loob mo. Gutom ka ba? Or it is being filled with something else? The other day, ewan ko, ang ganda ng ginagawa ng Lord ngayon eh. Merong nagpupunta sa church, just spending time with the Lord. Sabi ko, ano itong nangyayari? Aakyat ng tower. Wala namang sinabi si Pastora na may gawain. May umaakyat ng tower. Merong luluhod sa altar. Sabi ko, wow. May nangyayari. At yung mga taong gutom, yun yung mga tao talaga that will start something that will attract yung hunger din ng Lord. Eh. Kasi parang si Abraham, sabi niya sa Lord, Lord, kung meron bang
10 righteous dito sa Sodom and Gomorrah, wawasakin mo ba to? Hindi. I believe ganun din sa hunger. Pag nakita ng Lord, isa dito, 5 dito, gutom sa Panginoon, hindi niya hayaan na hindi masatisfy yung gutom. Hindi niya hayaan. Kaya kapatid, we need to ask that question ourselves. Gaano ka ba kagutom? Things that we're doing outside of these 4 corners affects yung hunger mo. Bakit? It fills you up. Kung ano yung ginagawa mo sa labas, yun yung nakakapuno sa'yo. Sabi ni Neville Johnson, kung saan ka nakafocus, yun yung nakaka-impart sa'yo. It takes most of your time. It takes most of your effort. Lahat ng bagay within you. Yung strength mo, yung pagod mo, everything. Now, Pastor, sinasabi mo ba na huwag na kami magtrabaho, huwag kami magnegosyo? Wala akong sinabing ganon. But I'm just asking you, how hungry are we? How hungry are we? Kung i-affect ka ng Lord ngayon of His righteousness, how hungry are you doon sa righteousness na yun? Nagugustuhin mo yun more than anything else. No? Kapatid, when there is an uncovering na mangyayari sa buhay mo, yung mga dati mong hindi nauunawaan sa Bible, mas maunawaan mo na. Pagka binasa mo, yung mga hindi mo napapansin, mas pinagtutuunan mo na ng pansin. No? You begin to see, think, you begin to act, you begin to be like our God. Bakit? Nagiging kamukha ka na niya unti-unti. No? Bakit? Siya yung hinahanap mo eh. Kung sino yung hinahanap mo, yun yung matatagpuan mo. No? At ang gusto ng Lord, dala-dala mo yung kingdom niya, yung righteousness niya, kahit saan ka magpunta. It is not limited dito sa loob ng church na ito. No. Tuturuan ka ng Lord, paano mo magagamit yun? Saan? Sa trabaho mo. Tuturuan ka ng Lord, paano yung magamit sa negosyo mo. Tuturuan ka ng Lord, paano mo magagamit yun sa pamilya mo. No? Tuturuan ka ng Lord. Tutuwa ako dito, ang daming heads of the family. Hallelujah. No? Tuturuan ka ng Lord, paano maaka yung buong pamilya mo sa Panginoon. There's may kakaibang anointing this season, lalo na sa mga fathers, lahat ng mga tatay dyan, at soon to be fathers. No? Merong kakaibang anointing ang Lord na ibinibigay sa mga tatay ngayong season na ito. No? Talagang pangangatawan po natin yung pagiging pastor ng pamilya natin. Dadalhin natin sila sa paanan ng Lord. Hallelujah. Ayan. If you seek Him first, the Lord will reveal His kingdom and His righteousness to you as well. Okay? You will experience this remarkable transformation firsthand. Hallelujah. Yan yung gusto ng Lord eh. Ma-experience natin eh. Bakit? God wants His people to be told apart from the others. Ang gusto ng Lord, pagka sinabi niya, uy, anak ko yan, iba yan. Anak ko yan. Matindi yan. Kamukha ko yan eh. Pag iayabang ka pa ng Lord, yan ang gusto ng gawin ng Lord sa'yo, ma-distinguish niya sino yung anak niya. Hello? Kaya pag tinignan tayo dito ng Lord ngayon, kita niya sino yung anak niya. I pray and declare na lahat tayo anak ng Panginoon dito. Amen. Hallelujah. Parang dalawang Kristiyanong estudyante. No? Nag-aaral ako dati nun sa Christian school eh. Nag-aaral ako dati sa Christian school pa. May kaklase ako, anak ng pastor. Hindi, iba po yun. High school si Luta. Iba. Hindi si Luta to. Si Luta po, sobrang bait niya ng
Nung college po yun, nag-aaral ako sa isang Christian school, may kaklase ako, anak ng pastor. Hindi. Di sama ako sa kanila, anak ng pastor eh. Maya. Nung nasa loob kami ng klase, tahimik. Lalaki po ito. Ay tahimik niya. Sabi ko, mukhang okay itong nasama akong grupo. Pagkalabas namin, nandun na kami sa tindahan, bumibili na ng candy. Biglang bumili. Yung sukle, Yossi. Uy, Yossi ka? Bakit? Hindi mo masama yan. Sabi, masama? Wala naman si Papa eh. Ganyan ako. Wow. Ibang klase. No? 2 Christian students. Sino kaya yung makikita nga ng Lord na anak niya? O wag na estudyante. Sa trabaho mo na lang. 2 empleyado. Sino kaya yung makikita ng Lord na, uy, anak ko yan? Sa negosyo. Itong negosyanteng to, anak ko yan. Alam mo, nakakatuwa sa Bible. Bakit? Binigyan din niya ng, guide yung mga negosyante. Ano sabi niya doon? Huwag mo kang mandadaya ng timbang. Sabi ko, Lord, ano bang kinalaman mo sa timbangan? Pero yung kinalaman ng Lord doon, it's His righteousness. Pinaparating lang ng Lord doon na ultimo yung timbangan kung dadayain mo pa. Hindi tayo pwede maging bearer ng righteousness na yun. No? Hallelujah. Naalala ko nung kay Louis Giglio noon, sabi niya, kinikwento niya ito eh. Meron daw magka-dorm na babae, yung isa daw ay nawala na yung kanyang virginity. No? Tapos, yung babaeng nawala na yung virginity, sabi niya, ano ba yan? Ba't ilang taong ka na? Hindi ka pa rin nagkaka-boyfriend, etc., etc. Sabi niya, wala. I-reserve ko lang yung aking first kiss. Yung aking sarili doon sa aking papakasalan. Sabi niya, hello? Sabi nung babae, napaka Jurassic period naman yan. No? Alam mo, sinagot ng babae, I have something na hindi mo na maibabalik kahit kailan. Napatigil yung babae. Hindi na niya maibabalik yun. No? Kapatid, makinig ka. Gustong-gusto ng Lord kapag ka naninindigan ka sa salita niya. Sinasabi natin kanina, you can be criticized, yes. You can be scrutinized for it, yes. Pero sa harapan ng Panginoon, nakaganyan ng Lord sa'yo. Woo! Naninindigan siya. Naninindigan siya. Yan ang anak ko. Hello, gusto mo marinig sa Lord yun? Yan ang anak ko. Hallelujah. Gusto ng Lord yun. Naninindigan ka. No? Nung isang araw, nanonood ako ng, Senate hearing ba yun? About the, yung SOGI ba yun? SOGI bill. Natutuwa ako, alam mo kung bakit? Yung mga leaders ng church na sobrang tahimik lang noon, now they speak up. Sabi niya, nakaganyan. Nakalagay dito, the bill as is, sabi niya, is, I cannot affect you by what I believe in, meaning the Word of God. Hindi ko pwedeng i-share sa'yo. Kahit natanungin mo ako about the Word of God, hindi ako pwedeng sumagot. Parang ganyan siya sabi niya. Pero, you can affect me. You are free to say whatever you want sa anak ko, sa akin, sa lahat. Sabi niya, where's justice in that? Leader yun ng malaking church. Makikita niyo sa Ortigas. Ang tindi na, first time ko siya nakita magsalita ng ganong
katigas. Kasi very mild-mannered yung mama na yun. Sabi ko, wow, may ginagawa nga talaga ang Lord. No? Biruin mo, sa Canada, merong isang mother na Christian. Lumapit siya doon sa bishop. Sabi niya, Bishop, inirereklamo ako nung school dean. Bakit? Kasi tinanong yung anak ko, are you a boy or a girl? Sinabi niya, I'm a girl. How do you know that? Because Jesus said so. Sinabi niya yun. Sinabi niya. Alam mo sabi ng teacher? Sabi niya, I had to speak with your parents. At yung nangyayari na yun, na pwede siyang ipakulong doon sa simpleng bagay na pagtayo niya doon sa Word of God. Paninindigan niya doon sa Word of God. Pwede siyang makulong. Wow. Pero kagaya na sinasabi ng leader ng church na yon, pero if they can freely affect my children and I cannot do nothing about it, where's justice in that? Ako, magsalita lang ako, mahal ka ng Lord, ultimo mahal ka ng Lord. Marinig lang daw nila yung Lord, ma-offend na sila. Wow. Pwede ka nila, basta ma-offend lang. Pwede ka nilang ireklamo. Pero sila, magrarally, magsha-share ka lang ng word, mumurahin ka, okay lang. Where's justice in that? I mean, kapatid, if you don't believe that we're living in the end times, then di ko alam kung ano pa makakapagpa-isip sa atin that we're living in the last days. Sabi sa inyo, kapit. Hallelujah. Pero yun ang totoo, kapatid. Gustong-gusto ng Lord kapag ka naninindigan ka sa word niya. This is the time na hindi, yung mga Kristiyano, hindi na ikaw yung parang, sabi sa Bible, pag binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay na mayroong bato din sa loob. Hindi. Tama. Hindi ka naman makikipag-away, hindi ka makikipag-gulpihan or what. You just say the truth. Man shall not live on bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. Saan inihambing yung word of God? Tinapay. Binato ka ng bato, batuhin mo ng word of God. Amen. Simple as that. There's nothing offensive sa word of God. If you will just know Jesus more, there's nothing offensive sa Lord. That's why it is important for us to diligently pursue His righteousness. Why? Because by this, God can tell us apart from everyone else. Makikita niya, malalaman ng bawat isa, ay ito, Kristiyano to. Ay ito, anak to ng Lord. Bakit? Nandun yung righteousness ng Lord sa kanya. He is constantly chasing. Pwede mo sabihin na, Lord, hindi pa ako perfecto. Wala man perfecto. But Lord, I'm getting there. This is the season wherein God will use righteous men and women to advance His kingdom. Alam mo ba yun? Pag sinabing advancing the kingdom of God, hindi gagamit ang Lord doon na lembot. It's the righteous men and women. Tatandaan mo to, kapatid. Sabi ni Neville Johnson noon, he had a vision. Sabi sa kanya ng Lord, yung great harvest ko, Lord ang nagsasalita, yung great harvest ko, anything you do to profit from my harvest, anything you do to cause stumble, na mag-stumble yung harvest niya, you will be in a grave situation. Bakit? Sa'yo sisingilin ng Lord yun.
Ganun kaseryoso ang Lord dun sa final harvest niya. Kaya everything lalabas sa bibig natin, gagawin natin na makaka-apekto, makaka-stumble doon sa harvest niya, sa final harvest niya, sa'yo sisingilin ng Lord yun. Ganun kaseryoso si Lord. And right now, binaba na yung vision sa atin. We're going for the harvest, kapatid. We're going for the harvest. We cannot go for the harvest kung ang dala-dala lang natin yung sarili nating righteousness. Sa dala-dala lang natin yung the only things that could make us happy. Yun lang ang gagawin natin. Why? Alam mo kung bakit hindi mag-work yun? Kasi nakasentro sa'yo. Ang gagawin mo lang nun, ano ba yung magandang gawin dito pag ganito sila? Hindi ka na magtatanong sa Lord. Kasi kung saan ka na lang happy, saan ka na lang masaya, pansinin mo ngayon, every bill na pinapasa, tungkol sa rights, tungkol sa happiness. Wala akong, I have no grave wishes to anyone. Now, hindi ka pwede maging happy. No. Lahat tayo gustong maging joyful, happy ng Panginoon. Pero, we need to do it on the confines ng kanyang pinapatupad na batas. That's true happiness. Hallelujah. We can't take part on that if we are living. Hindi ko pala nabasa to. Our Lord and King Yeshua wants His people to be distinguished from the others so that He can manifest His kingdom through us. We can't take part on that if we are living our lives the same way as the non-believers live their lives. They should tell us apart. Kaya kapag nakita tayo sa labas, pagka nakita ka sa office mo, pagka nakita ka ng kapwa mo negosyante, kaklase mo, they should tell us apart. No? Kaya babantayan mo paano ka namumuhay. Napakahalaga. Paano ka mag-isip? Paano ka magsalita? Paano mo pinapalaki yung mga anak mo? Alam mo, kami ngayon, ni Tin, ngayon naming talaga hinihiling sa Lord, Lord, bigyan mo kami ng wisdom paano palakihin yung anak namin. Kasi yung kakalakihan niyang mundo, sobrang iba na. Sobrang iba na. And yung kaya lang naming i-guide sa Kanya ngayon, yun yung ini-establish namin, hinihiling namin sa Lord, Lord, bigyan mo kami ng wisdom. Paano namin i-instill sa heart niya that she will never back down pagdating ang usapan na is Word of God. Yung mga maliliit na bata ngayon, yun na. Kahit yung mga teenagers ngayon, 5 years from now, 10 years from now, sabi ng mga prophets, hindi mo na kayang ihambing yung mundong gagalawan mo. Sobrang daming pagbabago na mangyayari. Sobra. Yung mga pagbabago na yun, tanong, saan mo ilalagay yung trust mo? We have a new guest speaker. Hello. Hi. No? Tanong, saan mo iaatang yung trust mo? Yung pagtitiwala mo? Sa trabaho mo? It can come and go. Nung isang araw, nag-usap kami ni Sister Tin. Sabi ko, maapektuhan kaya ng AI yung mga companies ngayon? Biglang nakaganon siya sa akin. Alam mo sa amin, next year, magsisimula na yung automation. Ano yun? Yun na rin yun eh. Siya yung pinapag-handle. I-automate na. Tala mo, i-automate pa lang. Ilan ba yung nawala na? Wala si Tin. 8,000, if I'm not mistaken. 8,000 ang nawala dun sa head office nila sa Switzerland. Uumpisahan pa lang. AI. Ilang trabaho yung mawawala.
Kaya kung ilalagay natin yung trust natin na, secured ako. Meron akong magandang trabaho. Meron akong maganda. Makain kami 3 beses sa isang araw dahil dito. No. Pag dumating yung time na i-allow ng Lord na tanggalin ka doon sa comfort zone mo, anong gagawin mo? Kaya kapatid, ngayon pa lang tinuturuan tayo from the start. Stronger faith. Stronger faith. Bakit? Kapag ka hindi ka nasanay doon sa stronger faith, practicing that stronger faith, pagka tinanggal ka na, inilagay ka sa ibang environment, ano gagawin mo? Kaya ngayon, kahit na we have this liberty na makapagsama-sama every week, we have this liberty na makapag-worship together. Pag dumating na naman yung time, are you declaring it? No. Pero what if dumating yung time, lockdown na naman? Sino tatayo? Kapatid, tignan natin ito in a bigger picture. Hallelujah. Palakihin natin, hingin natin sa Lord, paano natin papalakihin ng maayos yung mga anak natin. Magugulat ka habang tinuturuan ka ng Lord kung paano mo papalakihin yung mga anak mo. Ikaw din nababago. Oh. Nakakatuwa. Alam mo isang paraan, yung pinapanood nila. Isang araw si Toba nanonood ng Anong oras na po ba? Baka mamaya sumusobra na ako dito. Ha? Sobra-sobra na ba? Naku, wala pa ako sa kalahati. Joke lang. Sige, mamaya lang yung kwento na yun. Yan. Okay. Pasensya na po. Wala akong relo. Ayan. There are a lot of people in this world that still hasn't accepted Jesus as their Lord and Savior. It could be your relative, friend, neighbor, classmate, or colleague. They don't read the Bible. Who will they look for? Tanong, sino titignan nila? Ikaw ang titignan nila. Kaya napakahalaga pagka nasa bahay ka, nako, maayos ka rin. Bakit? Baka naman yung kapitbahay mo, sabihin, ba yan? Kristiyano pala yun. Lakas-lakas sumigaw. Kristiyano pala yun. Grabe, lakas magmura na. Naunawaan mo? No? Baka mamaya sa trabaho, ikaw pa yung nangunguna sa sige, na lang tayo, mag-time in ka muna, tapos mag-breakfast na muna ako. Hello? Naku. You are their Bible. Paano mo maaakay yung tao? Paano mo maaakay? Ikaw ang Bible nila. Hallelujah. Thank you po, Lord. Mahaba pa pala ito. Naku, kaya nyo pa? Konti na lang, Hallelujah. Sige, tuloy natin. In the same way, these people probably haven't felt the love of Jesus, that He is the way, the truth, and the life, and good God, a loving Father, and a faithful friend. Ang tanong, who will demonstrate this to them? Sino magde-demonstrate sa kanila niyan? Ha? Sino? Oy, sumobra. Sumobra naman. Yeah. Yon. Ikaw. Tanong, ba't mo kailangan ng righteousness, kapatid? It's for us to be told apart. Malaking parte ng harvest nakaatang doon sa kung paano ka mamuhay. Pag hindi pa nakikita ang Lord sa'yo, naku, ang hirap magpatuloy. Paano tayo pupunta sa harvest? We're talking about a great harvest. A harvest that is so great, it cannot be contained in these 4 corners. Alam mo, usapan ngayon sa harvest,
multitudes. Alam mo kailan yung multitude? 10,000. Ang word, multitudes. Hallelujah. So are you saying, Pastor, na the way I live today, makaka-apekto dun sa harvest? Yes. Yes. Kasi the mere fact, yung inaalagaan mo, binabantayan mo kung paano ka mamuhay ngayon, according to the will of God, according to the word of God, dun pa lang mayroon ng makakita sa'yo, parang iba to. Parang iba to. At sinasabi ko sa'yo, hindi man ngayon mangyari na may lalapit sa'yo pag dumating yung time of crisis. Ang hahanapin niya yung kakaiba. Ang hahanapin ng tao yung parang iba yun magsalita eh. Parang nung kinausap niya ako, nung sinabihan niya ako na mahal ako ni Jesus, parang sobrang kakaiba yun. Pero yun yung kailangan ko ngayon. Naunawaan mo? No? Hallelujah. Sige, bilisan natin. When we stand with God's righteousness, there will be a backlash because this world can't handle the truth that the Word of God brings. Yan ang totoo. Magkakaroon lagi ng backlash, kapatid. But know this, when the time comes that they are in need, they already have your number in their phone book. They will remember you. Alam na agad nila, ay yan, si Robbie. Kailangan kong magpa-pray dyan. Meron akong karamdaman ngayon. Hello? Hello? Si Tatay Errol, naku, uma-attend dyan dun sa Christian church eh. No? Baka pwede tayong magpa-pray dyan. Naunawaan mo? Saan magsisimula yung harvest? No? Kailangan nakikita tayo. Kailangan nahahalata tayo. Hello? Hallelujah. Sige. The pursuit of righteousness is the basic principle for the citizens of the kingdom of God. No? Pastor, basic lang. Yes. Pero ironically, doon sa basic, doon tayo bumapalya. Doon tayo kadalasang bumabagsak. Hello? There is no better way to carry out that pursuit than by consulting and following the kingdom constitution. Ano yun? The Bible. Wala tayong ibang magiging basihan. No? Hallelujah. Kaya kapatid, wag na tayo yung makikita pa ng Lord na maaakay pa sa ibang bagay. Wag na. Maaakay ka pa sa kalokohan. Wag na tayo yung pagmumulhan ng, ano yun, yung marites. No? Pag daw lalaki, ano daw? Ha? Ano po? Marisol? Tolits. Iba po yata yun. Mayroong ibang klaseng marites daw. No? Pero alam ko, parites na daw ngayon eh. Parites ba? Pare! Ano latest? Parites. Parites at marites. At tolits, no? Huwag na tayong pagmumulan yan. Huwag na tayong pagmumulan ng division. Hello? Huwag na tayong makikita pa ng magdadaya. Huwag na tayong makikita pa yung manggugulang. Huwag na tayong makikita yung magpapasaway. Hello? No? The Bible is here. And where the Bible is clear, let there be no grumblings, kapatid. Basta klaro na sa Word of God, tapos na yan. Tapos na yan. This is the same with us Christians. No? Pwedeng kasama mo ngayon, kabiruan mo. Pero ang totoo, asaan na kayo ngayon pareho? No? Mas gusto mo nga yung mga, minsan yung iba, mas gusto pang kasama yung kaibigan kaysa sa pamilya. No? Easy going. But when Jesus returns, ito tanong, kailan ka magseseryoso? Kailan ka magseseryoso? Pagdating ni Lord? Hindi. Pag dumating na si Lord, tapos na yun. Kahit doon ka pa lumuhod mag-iyak. Naku, nakaganyan ng Lord sa'yo. Nak, sorry, di kita kamukha eh. Sakit nun.
Sakit nun. So, kailan tayo magseseryoso? Now. Now. Hallelujah. Ay, ayan. Ako, patawarin niyo po ako sa aking, mukhang ako'y sobrang, minsan lang naman. Joke lang. So sabi sa Hebrews chapter 5 verse 13, anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Wow! Ang bigat naman yan. Ibig sabihin, pagka tayo daw pala ay infant pa in the spirit, we are not familiar. Acquainted means familiar. Hindi mo pinapamiliarize yung sarili mo sa teachings about righteousness. So kapatid, right now, sa tinuturo natin ngayon, lalabas kung asan na tayong stage. Are we still an infant? I pray and declare, walang infant na dito. Amen. Amen. No? Kaya a lot of Christians umiiwas maging familiar sa teaching of righteousness. Bakit? Gusto happy-happy. No? Ayaw ng madiinan. No? Pagka happy-happy, sige, sama-sama tayo. Pag madiin na, sige, bahala na kayo dyan. Ha? Hello? No? Kapag itatama na, umaayaw. No? Hindi na susunod. Kapatid, wag ganon. Amen. Hallelujah. Sige, usad tayo. Ay, mali pala yung pinipindot ko. Sorry. Nalilaser ko na pala si Luta sa mata. Sorry. Yung laser pala yun. Kaya pala gumagan si Luta. Okay. So, kapatid, when we are allergic to righteousness, we are despising the teachings of God. Tatandaan mo yan. Ano mangyayari when you despise the teachings of God? Pride sets in. Kaya ang dami Kristiyano, alam mo, kahit mag-angat ng Bible, ayaw. Bakit? Inisip nila, alam ko na lahat yan eh. There's pride. Ang tindi nun, kapatid. As a result, the church is producing spiritually complacent, calloused, inexperienced Christians. Kalyo na. Hallelujah. When you hate teachings about righteousness, you are hating on God. Bakit? Siya yun eh. Siya mismo yung righteousness eh. At kung ayaw mo yung teachings about righteousness, you are hating on God Himself. Bakit? His righteousness. Sabi mo, mas magaling naman ako dyan, ba't ako tinuturuan yan? Huwag na. Hahaba pa tayo. No? Pero, ipapahapiawan ko lang. Nung nakaraan, meron yung sikat na bag ba yun? No? Tapos yung mga model niya, batang babae na nakatali, nakagapos. Ewan ko nabalitaan niya yun. Ayaw kong sabihin yung sa letter B, nagsisimula. Okay. One word. No? Sa letter B, alam mo, nakatali yung batang babae. Tapos ang ini-endorse nila, bag. 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 Anong kinalaman nung nakagapos na batang babae? Sa bag. Tapos isa pang picture, tinake down nila yun kasi nagkaroon ng backlash. Yung mga Kristiyano actually, ni-report. Sabi, ano yan? Yung isa pang picture doon, again, nakagapos na naman yung batang babae. Tapos, again, bag na naman yung nakalagay. Tapos, merong isang papel doon na nakaganyan, na yung papel na yun is about a case. Kaso siya na about sa isang tao na pedophile. Sabi ko, bag. Kung nakagapos, sige, sabihin mong art yan, yan yung art mo. Pero anong kinalaman ng kaso ng isang tao, plain sight, nakikita, nababasa, anong about a pedophile, anong kinalaman nun doon sa bag? Nagkaroon ng backlash,
Ewan ko, nabalitaan niyo yun. Pero yung mga Christians talagang pinost yun sa mga social media. Sabi ko, wow. Talagang dapat naririnig tayo eh. Hindi pa pwedeng ganun eh. Pero alam mo isang ko dun, asan yung cancel culture? Parang hindi yata na-cancel yun. Ang dami kong kilalang Kristiyano, magsalita lang ng kaunti, nakakancel agad. Ay, hahaba ka na naman, Pastor. Sige. Tuloy natin ito. Yan. Naku, 11:30 na pala. Okay lang kayo? Hindi na. Sige. Patawad. When the Christians are harsh, evil rejoices. Yan ang totoo. That's why the Lord gave us 2 things to focus on. Ilan? 2. So that we will never be distracted. It is His kingdom. It is righteousness. Para hindi ka na malito. Sabi ng Lord, ang dami mo nang iniisip. Ito na lang 2 yung iisipin mo, anak. Kaharian ko, yung righteousness ko. Ini-simplify na ng Lord. Hallelujah. Hebrews chapter 12 verse 6, for the Lord disciplines those He loves, and He punishes each one He accepts as His child. Hallelujah. We always see and look that God is a loving Father. Kanina inawit natin, you're a good Father. And we should, dapat naman talaga. But we tend to forget that our God is also the Lion of the tribe of Judah. And He disciplines those whom He loves. Yes, mabuti ang Lord. Pero leon din ang Lord. Hello? No? Kapatid, parang sinasabi ng boss ko dati, sabi niya, mas nakakatakot kapag hindi ka na sinasaway. Ayan. Mas nakakatakot kapag ano po yung tumutunog? Parang may tumutunog. Okay. Kala ko merong sa likod ko. May tumutunog sa likod. Kapatid, mas nakakatakot kapag hindi ka na sinasaway. Ibig sabihin, wala nang paki. No? Hallelujah. So, but solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Ito tatanungin ko sa iyo, ano mas nakakabusog? Yung meat o yung milk? The meat. Balik natin sa spirit. How hungry are you? Oftentimes, ang hinihindian pa ng tao yung meat. Yung mabigat. Yung masakit. Bakit? Nasasaktan kasi ako dyan, pastor. Yung milk na lang. Pero ang nakakabusog, ang nakakasatisfy sa atin, yung meat. The solid foods. Amen. Bakit? Sabi niya, the solid food is for the mature. Hallelujah. You want to be promoted? You want to be promoted? Pursue righteousness. Huwag mo hindian yung mga bagay na, ang sakit naman yan, pastor. Huwag mo hindian. Baguhin natin yung mga kailangan baguhin. Bakit? Gusto ng Lord dumaan tayo dyan para pag dumating tayo dun sa punto, nagagamitin ka na niya, hindi ka papaiba-iba ng sasabihin. Hallelujah. The pursuit of righteousness is the secret to maturity, understanding, and discernment in kingdom living. God wants to see mature, disciplined Christians to arise so that He may reveal them as all creation awaits them in eager expectation. We all know this verse. Romans 8:19, tama? The creation awaits in eager expectation. Sino yung mga taong inihintay dun? It's not the immature. It's the mature. Ulit, hindi ipagkakatiwala ng Lord yung harvest niya sa mga taong immature. Ipagkakatiwala niya lang yun doon sa alam niyang mga tao na gagawin yung gusto niyang gawin.
Ganong kaseryoso ang Lord. Not the infants, but the mature and the disciplined. God wants, ito pala. Di ko pala na-click. Ayun. Sorry. Ayan yan. Sige. Okay. Malapit na po akong matapos. Woohoo! Woo! Palakpakan natin ang Lord. Woo! Sabi sa Isaiah chapter 61 verse 10, I am overwhelmed with joy in the Lord my God, for He has dressed me with the clothing of salvation. Wow, ang ganda nito. And draped me in a robe of righteousness. I am like a bridegroom dressed for his wedding, or a bride with her jewels. Hallelujah. Ang sarap. Galing, no? Joy daw. Anong ginawa? Drape me in a robe of righteousness. Damit pala yun. Oo, sabi din ni Job. Sabi sa Job 29:14a, I put on righteousness and it clothed me. Ano pinagdaanan ni Job? Pero ang sinabi niya, I put on righteousness. Nawalan ng anak, negosyo. Nagkaroon ng ketong. Boils, sorry. Pigsa pala, sorry. Pigsa. Ang tindi, hindi siya makahiga ng maayos. Pero ang sabi niya, I put on righteousness and it clothed me. Wow. Kapatid, nasusuot pala ito. Sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Hallelujah. Tuloy natin. Ba't ganun? Yan. To be made new in the attitude of your minds and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. So ang sabi diyan, you were taught with regard to your former way of life. Yung dati mong kaugalian. Oy. Kaya pa ba? Yan. Sabi diyan, you were taught yung dating ikaw. Yung dating Luta, no? Yung dating Nori, yung mga nakilala ko kanina, yung dating Dexter, yung dating CJ. Hello? Yun, naalala ko pa iba eh. No? Yung dating ikaw, kapatid, wala na yun. Put off your old self. No? Which is being corrupted by deceitful desires. At ano sabi? And put on the new self. Sabi mo, the new self. Hallelujah. Put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. So kapatid, righteousness is a garment. Pwede mo suotin. We need to put it on wherever we go and whoever we meet so that the true righteousness that is our Lord Yeshua may be revealed to the whole creation through us. Yan ang totoo. Righteousness is a garment. At ito, alam mo isang pangalan ng Lord? Makinig ka. It's Jehovah Sidkenu. The Lord is my righteousness. Pwede po tayong tumayo lahat. The Lord is offering you a garment today. The Lord is offering you a garment today. Hallelujah. Sige, pikit po tayong lahat. Just focus on God. Just focus on God. Just focus on God. Thank you po, Lord. Close your eyes. Focus on God.
the Lord is offering you a garment. It is available. It is available to anyone who wants it. You see, kapatid, the Lord is not a gate crusher. Hindi ka niya pipilitin kung ayaw mo. Hindi ka niya pipilitin kung sasabihin mo sa kanya, ayaw ko. But that garment right now, it is available. And the Lord is ready to hand it to you. Isusuot niya sa iyo. Only if you are willing. So the question is, kapatid, willing ka ba? Willing ka bang suotan ka ng Lord ng panibago? If your answer is yes, make a gesture. Tingin ka sa akin. Put off your old self. Tanggalin. Pwedeng isa lang yan. Pwedeng marami yan. Sige, okay lang. Pwedeng marami kang dinadala. Pwedeng ang dami mong balakid sa buhay. Pwedeng ang daming nakakapag-hinder sa'yo from giving your best. Pwedeng ang daming old self na natitira dyan. Just take it off. Just do this gesture. Para kami tinatanggal isa-isa. Tinatanggal mo isa-isa. Take it off. Take it off. Take it off. Take it off. When you're done, the Lord is offering you something. Let's make a gesture na parang kinukuha mo yung inaabot sa'yo ng Lord. Sinusuot mo yung panibago. Come on. Suot mo. Pwedeng ibinubutonis mo pa yan. Isuot mo. Lord, you clothed us with righteousness. Kagaya ng time ni Job, yung pinaranas mo. Lord, I declare that everyone here will experience that same warmth mula sa iyo. I declare, Lord God, as we put on a new garment, our new self, you will see us nakamukha mo. Hallelujah. 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 Parang ganito, nilulokobang ka ng Lord. Hallelujah. Tanggapin mo lang, kapatid. All you just have to do is to receive. Walang mahirap doon. Walang mahirap doon. Hallelujah. Thank you po, Lord. Salamat, salamat, salamat. Meron dito, you think na after all na nangyari sa buhay mo, parang wala ka ng pangarap. Parang wala ka ng silbi. No, the Lord is saying, I am doing something new. Just put on this garment and I will show you na kaya kong baliktarin yung sitwasyon mo ngayon. There's someone here na nahihirapan ka. Gusto mo naman sumunod sa Lord, pero nahihirapan ka sumunod sa Lord. The Lord is saying, I will break down the walls.
that is hindering you from coming to me. The Lord will save you, kapatid. The Lord will save you. And don't think for one bit na hindi kaya ng Lord. Because He has already won, kapatid. He has already won. All we have to do is to receive that garment. Dahil alam mo kung ano, the Lord He is our righteousness. Hallelujah. At sa pagsuot mo ng bagong garment na yon of righteousness, ang sinusuot mo ang Lord. Wherever you go now, the Lord is with you. True to His word na hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan. True to His word. Because the word has power. And I declare na yung power na yun will be evident in your life, kapatid. Wherever you go, school mo man, sa trabaho mo man, sa negosyo mo, sa bahay nyo, even sa ministry mo, sa church, you will want more of God. You will want more of Him. Dahil kapatid, ang Lord gutom na gutom na gutom sa papuri mo. And if there is sin that is hindering you from giving your best worship, ihingi mo ng tawad ngayon sa Lord. If there be anything, alam mong hindi nakakalugod sa Lord pero nagawa mo, ihingi mo ng tawad ngayon sa Lord. Ihingi mo ng tawad sa Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, taas lang natin yung kamay natin sa Lord. Lord, you see these hands. Kanina sabi, Panginoon, may you see these hands clean. Lord. May you see these hands clean. May you see our hearts clean. May you see our hearts same as yours. Lord, makita mo kami pursuing your righteousness. Because when we do, we pursue you. Dahil yun lang kailangan namin gawin, Lord. In order for us to continue living, to continue doing what you want us to do, ikaw yung kailangan namin. That is our purpose, to bring you glory all the days of our lives. Salamat po, Panginoon. Salamat. I declare that your righteousness, your kingdom, and your righteousness will be in our hearts, will be wherever we go. We'll be clothed. Sobrang dikit. Salamat, Panginoon. In Yeshua's name. Amen. Kapatid, tingin ka sa akin. You know why righteousness is also a garment? Isa doon, si Lord yun, righteousness natin. Amen. Pero alam mo, gusto kasi ng Lord, He wants to be so close to you. Parang isuot mo ko araw-araw. Kasi gusto ko ganun ako kalapit sa'yo. Alam mo isa pa, why a garment?
Hindi ka makakaalis nung walang damit. Dalhin mo ako sa'yo, sabi ng Lord. Gusto kong sumama saan ka pupunta. Gusto kong sumama doon sa trabaho mo. Pakilala mo naman ako sa friends mo. Sa school mo. Why a garment? Because it gives us warmth. Pag nararamdaman mo na parang overwhelmed na ako, Lord. Problema after problema. Lungkot after lungkot. Why a garment? Because the Lord will be your garment. He will comfort you. Amen. 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 Thank you po, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kapatid, binibigay niya yung sarili niya. Siya mismo yung righteousness natin. Binibigay niya yung sarili niya para suotin mo. Huwag mong iwawala yung garment na yun. Amen. Thank you po, Lord. Thank you, Lord. The Lord be praised. Palakpakan natin ang Lord. Come on. Give Him the best clap. Hallelujah! Hallelujah! Come on! Hallelujah! If you have not shouted like you have not shouted before, come on, just say hallelujah! He deserves it. Hallelujah! Hallelujah! Lord, honor, glory, power belongs to you alone. In Yeshua's name we pray. Amen. Amen. Amen.